na nga, guys. Ewan ko ba dito, Diyos ko po. Basta talaga kalbo. Lagi talagang itlog kung mag-isip. So, ito na nga, guys. 'Di ba? Binalita na nga po ng SMNI na inimbitahan nga daw po ni Senator Bato de la Rosa itong si Maricel Soriano. At itong si Maricel Soriano nga daw po ay pinaunlakan niya po ang invitation ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang committee, which is kinumpirma nga po yun, guys, ng SMNI at kinumpirma nga din po ni Bato kung kaya't naibalita nga ito kahapon, ano? Yan po, guys. Yan. Alam niyo na yan, 'di ba? So hindi na tayo babalik diyan. Ngayon, mayroon pong bagong development. Kasi guys, yung nakalagay dito, 'di ba? Senator Ronald Bato de la Rosa kinumpirma ang pagdalo ng actress. Guys, take note ha, actress. So alam nyo naman na kung sino yung dadalo, expected natin si Maricel Soriano, 'di ba? Yung actress na Diamond Star. Kasi kinumpirma dito na si Maricel Soriano, actress, 'di ba? Susunod sa pagdinig sa Senado kaugnay sa issue ng paggamit umano nito sa ipinagbabawal na gamot, yung white powdery substance, yung pulveron nga. So ito, in-expect talaga natin na si Maricel Soriano ang dadalo. Siguraduhin mo lang ba to ha, na si Maricel Soriano ang dadalo dyan ha, siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi si Maricel Soriano yung dumalo dyan, baka talaga nga namang gurgurin ka namin ng gurgurin hanggang sa 2025 midterm election. Kasi guys, ito na nga yung bagong development. Kasi 'di ba nung sinasabi ko sa inyo nung 2012, ang naging kaso ni Maricel Soriano hindi po involvement sa drugs. 'Di ba po ulit-ulit ko nang sinasabi yan sa inyo, nung 2012 ang naging kaso po ni Maricel Soriano is nambugbog nga daw po siya ng katulong, which is na-settled na nga po yun, guys, 12 years ago, kasi nga na-depress itong si Maricel Soriano dahil nga sa pagkamatay ng kanyang nanay ba, if I'm not mistaken. Basta isa sa mga sumusuporta sa kanya na laging nandyan, tapos nasundan pa ng pagiging broken-hearted. So yun na nga po, guys, na-depress itong si Maricel Soriano. And sa kasamang palad, ang ginawa niya sa kanyang pagka-depress, nambugbog nga po, guys, ng mga katulong. Pero yung pambubugbog niya sa katulong, ano na po yun, guys, na settled na. Settled na po yun, wala na po yun, patay na po yung issue na yun. So ngayon nga po, guys, inuungkat nila yung issue ng droga, dinawit pa talaga nila itong si Maricel Soriano. Ito guys, yung ano nila yung reference nila na itong si Maricel Soriano kuno ay nagdodroga. Dahil nga sa balitang to. Kita niyan? Maricel Soriano at 12 pa timbog sa drug ops. Talaga nga naman, oo, pag makikita niyo yan dyan, parang mafe-feel nyo, ay nako, si Diamond Star, Maricel Soriano. Pero guys, ito yung development. Kasi, nung binasa ko, may nag-send sa akin. Sabi dito, nalambat ng mga otoridad ang 13 drug suspect kabilang ang isang babaeng kapangalan. Ano to? Kapangalan ni Diamond Star Maricel Soriano sa isinagawang magkakahiwalay na anti-drug operation sa Quezon City. Yan po guys, kapangalan. Ngayon, paano nyo to i-handle? Kapangalan lang pala ni Maricel Soriano. Tapos ngayon, yung binalita nyo, ito guys yung balita kasi nung nakarang araw, diba? Kinumpirma ang pagdalo ng actress. Actress. Guys, actress. So sana expected natin na itong si Maricel Soriano nga, yung a-attend, yung dadalo. Kasi kung hindi Maricel Soriano ang dadalo, diyan sa Senate hearing na yan, abay jutang ng ginemis na yan. Para namang niluloko nyo, inuuto nyo yung sambayan ng Pilipino. Napaka-imposible naman na PBBM, 'di ba? Bongbong Marcos na pangalan, idadawit tapos kasama pa yung hindi naman talaga kakilala na tao kasi nga kapangalan lang 'to eh. So ito yung guys yung kino-connect nila. Tingnan nyo mga pathological liar. Alam nyo, itong si Maharlika, inborn na yan. Kung genestal, basta kung genestal na yan, na ano siya, na
sinungaling, pati itong si si Morales. Inborn na sinungaling yan. Biruin nyo guys ha, magaling magpasikot-sikot ng istorya. Pero yung informant, di ba, yung lumagda, hindi niya man lang kilala. Di ba? Tingnan nyo, ang galing magpasikot-sikot nitong si Morales. So, asaan nga yung credibility niyan? At kagaya nga din po ng sinabi ng ng PIDEA agent, itong si Morales ay sinungaling. So, ano yung kredibilidad ng isang taong yan? At sinabi ko na din nga sa inyo guys, sa napakadaming kaso ni Morales, sa napakadaming kaso ni Morales, isa nga po doon sa mga kaso niya ay yung dishonesty, yung pagiging sinungaling. Kasi nga, sinungaling nga itong si Morales. So, ano yung naging basihan ni Bato de la Rosa kung kaya't nagpatawag siya ng Senate hearing sa PIDEA leaks na to? Magkus nga po sa puncher. Pinaniwalaan niya na kaya totoo yung dokumento kasi nga po may puncher. Eh kung walang puncher yan, hindi maniniwala. Itong si Bato de la Rosa, you know what guys, talaga nga namang nanggigigil ako sa operation na to. Nanggigigil ako dito sa tinatawag nilang committee hearing kasi ginagamit lang talaga nila yung power ng Senado para i-demolish itong si PBBM. Ginagamit lang nila itong Senate kasi alam nilang hindi sila papayagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magkaroon ng Senate hearing kung sakali ang iimbestigahan dito ay si PBBM kasi in the first place hindi nga po totoo yung dokumento. Ngunit pinayagan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri dahil nga po sa Batangas Drug Hall. Yun po yun. Kala ko yun nga po yung magiging main concept nun. Ang problema po dito guys, hindi yun yung naging objective doon. Hindi yung Batangas Drug Hall. Kung mapapansin nyo nga, 20 minutes, 30 minutes, tapos na. Samantalang yung PIDEA leaks, umabot ng 2 oras. Di ba tapos paulit-ulit lang naman, guys. Parang si Morales nga yung nagpatawag ng Senate hearing na yan kasi si Morales yung nagsalita. Mas binigyan pa nila ng napakahabang oras na magsalita si Morales kaysa yung PIDEA. At ito nga yung nakakainis. Ang sarap kalbuhin talaga ni Bato de la Rosa, no? Ang sarap mong magsabunutan tayo, Bato. Diba? Ang sarap niyang sabunutan, guys. Kasi, mantakin nyo nandyan na yung PIDEA, hindi niya man lang in-interview ng masinsinan. Bagkus pinaniwalaan niya yung dokumento ni Morales na in the first place, may puncher daw. Kaya ka panipaniwala in the first place, diba, bakit kayo maniniwala sa isang dokumento na walang control number? Mali-mali yung mga spelling. Diba? Bakit kayo maniniwala sa ganon? Tapos nung una, walang perma. Yung inilabas ni Maharlika ng dokumento, walang perma. Tapos, yung kay Morales, meron ng perma. Diba? Parang kinalabasan nun, 2 papers na yun. Magkaiba na yun. Diba? Yan nga po guys yung tinutukoy ko sa inyo na itong committee ni Bato de la Rosa, ginamit niya lang talaga yan para i-discourage, sirain, i-demolish itong si PBBM. Ang problema nga lang po guys, hindi na elaborate. Yun yung nangyari. Diba? So ngayon nga po guys, siguraduhin mo lang Bato de la Rosa na yung a-attend sa Senate hearing ay si Maricel Soriano talaga. Dahil kung hindi si Maricel Soriano, abay baka naman tuktukan kitang hayop ka. Nanggigigil talaga kami sa'yo. Biruin nyo guys, Maricel Soriano, ito yung naging source nila, Maricel Soriano, nakapangalan lang pala. O hindi ba naman mga tarantado? Luklukan talaga kayo ng kabubuhan, mga jutang ng ginemis kayo. Diba, luklukan kayo ng katangahan. Saksakan kayo ng kabubuhan. Bakit pa? Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, huwag nyo na tong iboboto. Tingnan nyo na disappoint tayo sa kanyang sa kanyang Senate hearing. Wala talagang sustansya. Sinayang yung 3 oras ng aking buhay sa kakapanood ng napakawalang kwentang Senate hearing na yan. Now, tingnan na lang natin sa May 7 kung si Maricel Soriano nga ba yung a-attend. Diba? Mga uklo-uklo talaga tong mga diputang to. Nanggigigil ako sa inyo. So ito guys yung development natin ngayon na hindi naman pala si Maricel Soriano yung gumagamit. Kapangalan lang pala. Diba? Kaloka. Ni-stress niyo pa